try it. Pinakamataas. Yung parang miracle na yun. Okay guys, so nasa loob tayo ngayon na St. Anton Gardens at nasa likuran ko ang St. Anton Palace. So currently, ito ang residence ng presidente ng Malta. So itinayo ito noong early 17th century ng Grand Master of the Maltese Order na si Anton de Paul to complement his residence, which is yung St. Anton Palace na kasalukuyan niyang tirahan ng presidente. So this particular tree, itong Sandarach gum tree, ito yung national tree ng Malta. So dito sa garden guys, napansin ko maraming lemons tsaka oranges, no? So like literally, no? Yun na yung mga oranges. Sarap damputin. Also you can try some traditional tunga for the tasting. There you go. Just throw it away then. It's a prickly pear liqueur, which is basically this. This is the prickly pear liqueur. Dito tayo ngayon sa Dingley Cliffs. Pero bago tayo pumunta dun sa cliffs, meron na dito ang parang standalone shop. Yan, nasa likuran natin. So dito sa Malta, meron silang tinatawag prickly pear liqueur. So yung prickly pear para siyang isang prutas, no? And then they make it a liqueur, a specialty drink dito sa Malta. So pwede siyang aperitif o kaya yung parang food wine o kaya yung wine na iniinom before your meals. So meron dito ang sample, very small amount lang ng liqueur. So let's try it. Matamis siya, lasang-lasa mo yung prutas, yung prickly pear. Ang sarap ng prickly pear. Tsaka syempre may alak din siya, no? Malasahan mo yung alak din. Pero hindi siya ganoon ka overpowering. Parang mas ramdam mo yung prickly pear. Para siyang guyabano na mas matamis sa guyabano. Parang ganoon yung lasa niya. Pero kulay pula siya. At yung itsura niya parang siyang guyabano na kulay pink. Parang siyang dragon fruit. Medyo mabato lang yung terrain, kaya ingat-ingat lang sa paglalakad. So we currently sit 253 meters above sea level. So lakad lang tayo papunta doon sa edge ng cliff. Di naman tayo mahuhulog. Say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We have let go of our doubts. Let's make it matter, 'cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break on the map of my... So itong March daw, meron parang festival dito. That's why they're preparing the roads ng ganitong mga design.
second will go to the lower level. So these are the catacomb structures of St. Cathal. Our catacombs are not large. If you Dito tayo ngayon sa loob ng catacombs. Ito sa St. Cataldo's Church. So, mapapansin ninyo, parang bawat gravesite, tigda dalawa. Parang dalawang pwedeng ilibing dito. Maliit lang itong catacombs, no? So, pag 6-footer kayo, matakad kayo, hindi ka makakatayo ng maayos. So, ako naka-bend yung knees ko actually para mag-fit ako dito sa catacombs. So, pag madaming tao, naging crowded na rin siya. So, patay tayo ng konti dito. Pag-abot yung ulo natin sa pinakataas. Okay guys, so lumabas na tayo ng St. Cataldo's Catacombs. Yan yung nasa likod natin. So maliit lang siya. So meron siyang 2 levels. So makikita doon, so meron doong agape table sa gitna. So yung agape table, very controversial. Kasi nga, nung una panahon, no, members ng mga namatay, they stay on the table and they actually feast there, no? So kumakain sila together with the dead. So this way naman, papunta dyan yung St. Paul's Catacombs. So yung St. Paul's Catacombs, yan yung pinaniniwalaang nagstay before si St. Paul. Nasusulat nga sa Biblia, no, around 60 AD, St. Paul on his way to trial in Rome was shipwrecked dito malapit sa Malta. At dito siya nagstay for 3 months, I think. At sinasabing during this time, lumaganap ang Kristyanismo dito sa Malta nung time na yon. This is like something that takes you over a destination. Don't mind me. Okay guys, so natapos na tayo mag-lunch dito sa restaurant na to. Point View. Yes, House and Restaurant. So itong lunch natin guys, it's kasama na sa tour. And it's a decent lunch na din kasi it's a 3-course lunch. And may kasama na rin siyang complimentary red and white wine. Tapos ang taas pa ng alcohol content. Like 11% tsaka 11.5%. So anyways, bigyan lang tayo ng water. So we're just waiting. Dito pa rin tayo sa Rabat. I think next part ng tour is to go to Medina. So we're just waiting for the others to finish the lunch and then we'll go continue with the tour. For those of you who have visited Valletta, even Valletta is poorest. So nitong Mdina was the former capital ng Malta. It's also known as Città Vecchia or Old City or Città Notabile or Notable City. And Medina. The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but Ito yung tourist office, isang souvenir shops. Tapos itong St. Peter's Monastery. So sabi ng tour guide namin, itong St. Peter's Monastery, isang madre lang daw nakatira dyan ngayon. So pag nawala na yung madre yun, baka isara na daw yung monastery. So sana makahanapin siya ng community para masara tong monastery.
So nasa Medina pa rin tayo guys, and ito na yung sasabi ng bastions. So as we are going to the bastions, please use the steps on the left. Okay, because the steps on the right are quite steep. Okay, use the steps on the left. So I think, okay. So pag dito kayo sa bastion, dito sa Medina, itong view yung makikita nyo. So this is east side ng Malta. Okay, so dito daw sa part na to, around the 11 o'clock, nandyan, 90 kilometers from here is the Italian island of Sicily. So ito Medina, isa rin to sa mga filming locations ng Game of Thrones. So we're here sa main square ng Medina. So ito yung main cathedral, the seat of the Bishop of Malta. So itong building with the blue windows, so sabi ng tour guide namin, this is owned by a noble family, but it will be converted into a boutique hotel. So yung cathedral, merong dalawang clocks on the left and on the right. Itong mga clocks na to, they don't really tell the exact date and time for the reason na yung devil daw, kung sakali mag-misita siya dito, hindi niya alam kung anong exact date and time. So para di niya alam kung may misa ba or maraming tao. So saan natin pumasok, kaso meron palang entrance fee na 15 euros. So I think okay na tayo. Nandito siya sa labas. Pulang tayo dito sa mga benches outside of Medina while waiting. So kwento ko lang yung story ni Saint Paul at yung Viper. Saint Paul on his way to Italy was shipwrecked. And then, dito siya napadpad sa Malta. Nagko-collect siya ng firewood. Tapos merong isang venomous viper na kumagat sa daliri ni Saint Paul. Mga tao, inisip na murderer siya. They're expecting him to die. Pero, nung kinagat siya ng viper, walang nangyari. He suffered no harm. And that made the people, the locals, believe na he was a god. And from there, na yung reputation niya, tsaka yung influence niya was solidified. At yun na yung parang simula nung pagkalat ng Christianity dito sa Malta. Tsaka i-explain niya sa inyo kung ano yung mga... Sabi ng tour guide natin, itong area na to, yung nasa likod natin. This one. So parang at the moment, bakante siya. Pero, meron daw Starbucks na mag-occupy sa... We're here inside a filigree jewelry shop. It is a form of ornamental metalwork. So usually intertwined with gold and silver. So they use that to create intricate na lace-like patterns. It's actually like a timeless and very skillful kind of art na medyo dying na din kasi ilan na lang daw yung gumagawa nito. So ito yung workstation nila. Sterling silver filigree. So magkano mga presyo niyan? So yan, 38 euros, ito 65, 36, to 20 euros. Very intricate, very delicate. So rin silang pearls, tsaka all sorts of jewelries. So doon tayo pumasok kanina sa first one. Okay guys, so we're now here sa last stop ng ating tour. So this is the Mosta Cathedral, Mosta Dome. So ito yung pinakamalaking simbahan dito sa Malta. It's a Roman Catholic Church. Yung disenyo niya is hango sa Pantheon, yung sa ring old church sa Rome. At yung dome niya, sikat ito sa yung kanyang dome, yung sa gitna. It's the third largest unsupported dome in the world. And this is also a basilica. So merong trivia guys, no? So ito palang basilica, meron siyang, so yung cross, meron siyang tatlong horizontal na part ng cross. So pag tatlo yan, basilica. Pag dalawa, cathedral. Tapos pag isa lang, it's a regular church. That's good to know, no? So meron tayong bagong nalaman sa tour na to. So merong isang significant na parang close to like a miracle na nangyari sa simbahang ito. So papakita ko yan sa inyo pagpasok natin kung ano yung parang miracle na yun. So binigyan tayo ng ticket
ng tour guide natin. So kasama to sa binayaran natin sa tour. So hindi ko alam kung magkano siya. Di ba lang nakalagay na presyo? Thank you. Thank you. Oh, thank you. So, ang ganda ng cathedral, guys. So, pakita ko sa inyo yung cathedral. Ang laki. At ito yung dome. So, third largest unsupported dome. So, kung napunta na kayo sa Pantheon, kasi ako napunta na ako sa Pantheon, parang ganito rin yung style niya. This is what they call the miracle of the unexploded bomb. So, noong April 9, 1942, at 4:40 p.m., tumama ang isang German aerial bomb dito mismo sa dome or ceiling ng Mosta Dome. So, merong isang tile dyan, no, na hindi siya nakapintura. So, dyan daw dumaan yung bomba, tapos pumunta doon. Tinamaan niya yung painting na yan. So, painting that depicts Jesus Christ in public. So, doon sa ulo mismo ni Jesus tumama. Doon sa painting na yan. So, kung papansin nyo, iba yung kulay nung nasa area na malapit sa head ni Jesus Christ. So, at tapos bumagsak yung missile dito. So, ipapakita sa atin ng guide yung replica nung bomb na yon na hindi pumutok, na hindi nag-explode. Okay guys, so lumabas na tayo ng cathedral pero umikot lang tayo ulit. Basically yung sasabi ko na about dun sa miracle of the unexploded bomb. So replica na lang yung nandun sa loob. Original bomb, tinapon na siya sa dagat. So meron tayong mga bagong nalaman about sa difference ng mga basilica, mga cathedrals. So apparently there's also 3 signs na to tell na ang church ay isang basilica. First sign is of course the presence of the papal cross. So pangalawa is merong tinatawag na tintinabulum. Isa siyang bell na nakamount sa isang pole at ginagamit siya sa mga processions. It's used to alert people of the Pope's presence. Yung third sign, so itong ombrellino. So nakikita niyo ba yung parang nakatuping umbrella na naka-stripes? So itong ombrellino dito sa Mosta Dome is yellow and red silk, indicating na ito ay isang minor basilica. Itong golden red, yellow and red, ito yung mga kulay that's associated with the papacy. So kung mapapansin nyo, itong ombrellino na naka-close siya, no? So ang sabi, pag naka-open daw ang ombrellino, ibig sabihin, nandyan yung presensya ng Santo Papa. So isa pa sa nagustuhan ko sa basilicang to, meron siyang pulpit. Diyan umakyat yung pare, tapos aakyat siya dun sa taas. Tapos dun siya magbibigay ng kanyang sermon o homily. Lakas maka Spanish times, di ba? We're out for dinner. So, we're here in Slima. So, gusto niyo bang makita yung mga streets, kung paano yung itsura ng mga kalye dito. So, this is St. Francis Street. We're going to, ganda oh, Pac. So, hindi ko alam kung bakit wala masyadong tao. So, naka-order na tayo dito sa Manila Republic. So, ito yung Filipino restaurant na na-search natin sa Google dito sa Slima, sa Malta. So, order lang tayo ng caldereta. Okay. So, pang good for sharing na to. Good for 2 persons na itong caldereta. Ang daming chunks. Tsaka yung lasa niya, alatang di tinipid yung tomato sauce. Super malasa siya. Malambot din yung beef. Tsaka yung patatas, tsaka yung mga gulay. So, order pa tayo nitong mango sago pomelo.
na para siyang shake. 8 euros for a large. Not bad. So sabi niya mango jam daw. In fairness naman, parang kasama naman yung mango. Yung pomelo, hindi ko alam baka yung sago niya. Yun siguro yung pomelo. Pero may hint din siya ng pomelo. Or ewan ko, baka nahalo na siguro yung pomelo dito. Masarap din siya kaso parang sobrang tamis ng for me. Buwasan lang siguro yung sweetness nito. Mga 25%. Perfect drink na to. Dahil dyan siguro mga ano lang to, 8 out of 10. Itong kaldereta mga 10 out of 10 kasi favorite ko to. Tapos ang sarap din ng timpla nila. So that wraps up our first official day dito sa Malta. Tapos na yung tour natin. And Dina and highlights of Malta tour. So nabuka lang yan sa Get Your Guide. So one of the cons is talaga, so yung free time, halos wala na talagang free time. Wala talagang free time, so you can't really explore much maliban na sa pinupuntahan ng tour guide. Tapos may mga parts na hindi mo puntahan kasi nga, gakol na sa oras. Yung pros, una, may kasamang lunch, tapos 3-course meal pa, so that's very good. The coach was very comfortable. The rest, very organized. Tapos yung tour guide, grabe. Ang dami niyang information talaga na sinasabi. Halatang he's doing this, yung passion niya, tsaka yung experience niya din. Feeling ko matagal na siyang tour guide and he's done this tour so many times. Ang daming pwedeng gawin sa Malta. It's a small country, pero ang daming pwedeng gawin sa Malta. So anyways, thank you so much for watching the video. Sana nag-enjoy kayo. And hopefully you will stay tuned for more of our Malta series. God bless, guys. Thank you for watching. See you. Bye!